Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:02 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunon sa napituhan na sektor, mga dalagpong ng balita, diri sa Iloilo, at mga bahid sa Kabisayan nagkatunggan. Mga balita na natipon sa sunod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatiran sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Idang Headliners was adlaw sa Biyernes, Hulyo 11, 2025. Sa kinahanglan ako inyo tang balita JP Hervas kagkaroon sa aton mga headlines. Agresenso Plus First Program sang Land Bank ginlunsar sa Banwa sang Pototan. Programa gindayaw kag ginpasalamatan sang pila ka mangunguma. Inflation rate sa Western Visayas sa Hunyo 2025 nagnubo sa 0.6%. DSWD Field Office 6 may bago na nga OIC Regional Director. Mayor Raisa Trenias magapungko bilang bago nga chairperson sa Economic Development Committee sa Regional Development Council. Simple farm machine operation and troubleshooting training ginhiwat sang DA Western Visayas sa mga mangunguma sang Antique. Nag-SSS naghiwat sang 30 ka race operations sa bilog nga panay halos 3.7 million pesos nga delinquency collection na kolekta. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:05 sa hapon. Kagaroon sa detalye sa mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Agresenso Plus Program sang Land Bank of the Philippines ginlunsar sa Banwa sang Pototan. Ang detalye sang balita sa report ni General Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginlunsar sa Land Bank of the Philippines ang Agresenso Plus First sa Banwa sang Pototan. Tinutuyo sa programa nga matagad sa accessible financing ng mga mangumakad mangingisda bilang suporta sa ilang palangabuyan bilang sektor na may dako nga kontribusyon sa handong ng food security sang pungsod. Yara sa ginabanta 1,800 ka mga farmers kay Cagayan before beneficiaries sa nagtambong sa giniwat nga launching nga giniwat sa Pototan Municipal Coliseum. Paagi sa Agresenso program sa Land Bank of the Philippines President Lynette Ortiz, may mag-avail sang loan ng mga manguma santo sa ilang kinanglanon kag sa isang produkto. Magluwas sa mga manguma sang palay kwalipikado man ang mga nagatanom sang high value crops, mga fisher folks kag bisan pa mga MSMEs. As of May 2025, yara na sa 1.1 billion pesos ang na-release nga pondo sang Land Bank of the Philippines sa ginabanta masobra 5,000 ka borrowers sa Luzon kag Mindanao
Dahil kaanom ang probinsya sa Iloilo sa mga lugar nga nalabot na sang programa. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa kaangot nga balita, programa sang Land Bank nga Agrisenso Plus First, ginpasalamatan sang pila ka mangunguma. Nagabalik si Janelle Baclay para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Dako mga bulit sa mga mangunguma ginatawag na Agrisenso Plus Lending Program sa Land Bank of the Philippines. Para sa mga mangunguma nga Sanday Barangay Kagawad, Rose Dimzon, kag Florida Dueñas sa Barangay Pulau Dumangas, suno sa ila subong nga madamo sang dalastuhanan, sabat sa ila kinahanglan ang lending program sang Land Bank. Sa interview sa ila sa Radyo Pilipinas Iloilo, ginpahayag sa mga mangunguma nga mamag-an ang ginatanyag na payment scheme kag interest sang Land Bank. Galing bilang first recipient sang lending program sa Iloilo, ila gid ini ginapasalamatan. Suno kay Department of Agriculture Undersecretary Attorney Asis Perez, kabuhilog man sang Land Bank kag iban pang ahensya sang gobyerno kasubong sang PCIC, BAR kag iban pa, kag hindi lang lending assistance ang ilang matanyag kundi trainings, orientation, financial education kag madamo para sa kayuhan sa mga mangunguma kag fisher folks. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbubo sa 0.6% ang headline inflation rate sang Western Visayas sang Hunyo 2025. Inikon ipaanggid sa 1.5% nga nabalhag sa Mayo 2025 kag sa 4.8% sang Hunyo 2024. Sa Philippine Statistics Authority o PSA Western Visayas, ang pagbubo sang headline inflation resulta sang mas mahinay nga tigang nga pagsaka sa index ng housing, water, electricity, gas, and other fuels kag sa food and non-alcoholic beverages. Nakitaan man sa mas marubo nga inflation ang clothing and footwear, furnishing, household equipment, and routine household maintenance, health kag personal care, and miscellaneous goods and services. Mas mataas naman ang inflation rate ang nakitaan sa alcoholic beverages and tobacco, transport, recreation, sport and culture, education, kag restaurants and accommodation services. Samtang, wala sa nanging pagbago sa inflation rates ang information and communication kag financial services. Dugang pa sa PSAWB ang regional average inflation halin Enero tugtog Hunyo, subong nga tuig yara sa 2.3%. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mayor Raisa Treñas bago nga chairperson sa Economic Development Committee sang RDC. Si Treñas ang napilian nga chairperson sang Economic Development Committee sining karon. Sunod sa alkalde, ginakalipay niya nga mapilian sa katungdanan kag ginalantaw ini bilang mas dakong oportunidad agud makabulig sa pagpasanyog sa ekonomiya sa Western Visayas. Nagpasalig si Treñas nga dalo ng prinsipyo sang pagbinuligay kag maayo nga pagserbisyo sa bagong papel sang RDC6 agud makabulig sa tanan padulong sa pag-uswag sang bugos ka rehiyon. Nagpasalamat man siya sa mga membro nga nagsuporta sa iya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang may bago na nga OIC Regional Director and Department of Social Welfare and Development ng DSW Field Office 6, ginappoint si Anay DSW Field Office 6 Assistant Regional Director for Operation Joselito Estember bilang OIC Regional Director sang nasambit nga ahensya. Tagabuslan ni Estember si outgoing Regional Director Arwin Raso na sa karon nagaserve bilang caretaker sang Negros Island Region. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon sa paghanas angon sa simple farm machine operation and troubleshooting ang Department of Agriculture Western Visayas sa Antique. Katuyuan sini nga mangin mas mapuslanon kag magdamit sa insakto mga traktura kag iban pa nga makinarya gin panagtag sa ahensya. Lakip sa maging tulo sa mga manguma ang gusto nga pamaagi sa paggamit sang hand tractors kag four-wheel drive tractors para sa preparasyon sa duta, granule applicator kag mechanical transplanter para sa pagsabog sang bini kag pagpatanom sang sabod sang palay, kag thresher naman kag rice combine harvester para sa pag-ani.
Gintudlo man sa mga mangunguma ang nagakadapat nga pamaagi sa maintenance kag troubleshooting agud malikawan ang madasig nga pagkaguba sa mga makinarya para masiguro nga madugay ini nga mapuslan. Ang aktibidad ginpatigayon kabahin sa Masagana Rice Industry Development Program subong nga wet cropping season. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagalaom ang PCIC Western Visayas nga mapabilin nga madinalagon ang pagpatuman sa programa sa kahensya. Karwatuig sulok kay PCIC 6 Marketing and Sales Chief Jose Maria Torres sa Usapang Agrikultura, nagpain ang gobyerno sang 480 milyones pesos nga pondo sa target nga 315,000 ka manguma kag mangisda sa rehiyon. Ang rehiyon sa isa may pinakamataas nga insured farmer sa bilog nga pungsod kag nagapakita ini nga madamo na gid ang naga-intra kag nagapa-insure sang ila talamnana. Ginpayag sini duga nga dako gid ang nabulig sang LGU Municipal kag Provincial Agriculture's Office agud mangin mahapos kag madasig ang ila pagpatuman sa programa para sa kaayo sa mga manguma kag mga isda sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:13 sa hapon. Dugang nga mga balita, bantayan sa pagpanumbalik sang Headliners Bus. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligman. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. Killer Joe, go! Holding her so tight. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold
sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, quick, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:17 sa hapon, kagkaroon si Juan Pang nga balita. Radyo Pilipinas News. Himbaton sang Kulasi Port sa Capiz ang unang nga international cargo ship nga nagdungka sa Pantalan. Sir kay Mayor Ronnie Dalivas, alkalde sa Rojas City, ginainganyo niya ang mga international ship na magdungka sa Kulasi Port agud mabukas ang economic activity sa lugar. Ginpahayag sa alkalde strategic alokasyon sa Rojas City malapit sa Northern Iloilo, Aklan, Masbate kag Romblon. Nagapati si Dalivas nga pagsulod sa international cargo carrier magabukas man sang trabaho negosyo kag economic development sa Capiz. Umpisa pa lang ini nagalaom kita nga madamo pa ang masunod, pahayag sang alkalde. Dugang pa sini, may posibilidad ba nga maka-export ang Rojas City sa iban nga pungsod. Radyo Pilipinas News. Ginhiwat sa Negosyo Center Guimaras Provincial Office ang labing unang nga Go Digital Boosting MSME Growth. Ang aktibidad nga kabahin sa serbasyon sang MSME Month nagatuyo nga matagan sa nakaigo nga digital skills ang mga MSMEs para mapadami ang ila online presence kag mapataas ang ilang kita. Sa ilang minsagin, hatagan punto ni DTI Guimaras OIC Juby Benliro ang kaimportansya kung mangin digitally mindful ang isa ka negosyante sa pagpasangkad sa ilang merkado, pagpataas ang kita kag mas epektibo nga pagdumala sa negosyo. Ang aktibidad ang gigpasakupan sang 15 ka MSMEs sang Guimaras nga gintuluan kung paano mag-obra kag magdumala sang Facebook business page, basics sang Canva para sa simple graphic design, paano magamit sang GCash para sa digital payments kag live streaming techniques para sa pagpasundayag sa mga produkto online. Radyo Pilipinas News. SSS naghiwat sang 30 ka race operations sa bilog nga panay halos 3.7 million pesos nga delinquency collection na kolekta. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Torrichante. Radyo Pilipinas Report. Naglabot sa 30 ka raise o run after contribution evaders operations ang ginhiwat sang Social Security System sa bilog nga isla sang Panay halin Enero tubtob Mayo sini nga tuig 2025. Sandig sa datos sang SSS, 3,663,422 pesos ang balor sang nakolekta halin sa mga employer nga wala nagabayad sang husto nga kontribusyon sang ilang mga empleyado. Sa nasambit nga period ginpahayag sang SSS ngiyara sa 181 employer ang personal nga ginbisita sang opisina para ma-remind sang ilang obligasyon sa idalom sang Social Security Law. Tinutuyo sang race operations nga pabaskugon ang kampanya kontra mga delinquent employers ang mga hindi rehistrado sa SSS o kung mga wala nagarimit sang kontribusyon sang ilang mga empleyado. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagpalabot sa pagpangimbulahan ang University of the Philippines Visayas sa alumna nga si Atty. Sharon Garin bilang bagong atiglikom sang Department of Energy. Nabrang nga ginapoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Garin bilang tiglikom sang departamento sa tapos nga magserbe nga OIC sang Department of Energy humalin sang Hunyo 16. Magluwas nga abogada, certified public accountant kag anay lawmaker man si Garin. Sobrang sa kadikada man nga party list representative si Garin, antis nangin department secretary. Radyo Pilipinas News. Film Festival sang Iloilo magapasundayag sa homecoming parade.
Nagablik si Hope Torrichante para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Tapos ang madinalagon nga pagpasakop sa Parada ng Kalayaan sa June 12 sa Manila kag sa World Expo 2025 sa Japan ang Dinagyang Festival kag ang Tultugan Festival magaperform naman sa tubang sa mga Ilonggo. Sa July 12 may ara sang pagahiwaton nga Iloilo Festival's Homecoming Parade. Magasugod ang parada alas 3 sang hapon halin sa Iloilo Provincial Capital padulong sa Iloilo Freedom Grandstand. Lauman sa homecoming performances ang tribo paghidait nga nagrepresent sang festival sa World Expo 2025 sa Osaka, Japan. Tribo Panay nga nag-first runner-up sa Parada ng Kalayaan 2025 kag ang Tultugan Festival nga kampyon sa Parada ng Kalayaan 2025. Ang Cry of Santa Barbara Floats ang Santa Barbara, Iloilo nga nag-first runner-up sa Parada ng Kalayaan Floats Competition 2025 ang magaparada man kaupod ang mga winning festivals sa syudad kag probinsya. Ginaagda naman ang mga Ilonggo nga mag-upod sa selebrasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. libro tuhoy sa kabuhi ni Evilio Javier ipagwa sa 40th death anniversary sang anay gobernador. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Torrichante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Isa ka libro nga nagasaysay sang kabuhi ni Anay Governor Evilio Javier ang ginahimo sa karon kag ginalauman nga ipagwa sa ika-40 nga anibersaryo sang iya pagtaliwan. Ang nasambit nga libro ipagwa sa Good Intentions book sa pagpanguna ni Executive Editor Angelo Lacuesta, kaupod ang writer nga si Agata Buena Salida kag project manager nga si Teresa Atienza. Ginpadulungan sang grupo ang Evilio Javier Mini Museum sa Provincial Tourism Office kag ang EBJ Freedom Park. Kabahin man sa ila panalawsaw ang hinunanon sa pamilya, abyan kag mga anay katrabaho ni Javier. Nagpalabot naman sang suporta si Governor Paulo Javier kag nagalaom nga makahatag sang inspirasyon ang libro para sa Antique kag sa pungsod Pilipinas. Si Anay Governor Evilio Javier napatay sang Pebrero 11, 1986. Pinaagi sa Republic Act 7601 ang Pebrero 11 kada tuig isa ka special non-working holiday sa Panay hagod dumdumon ang kabuhi ni Javier nga ginakabig isa ka figure sa demokrasya sang pungsod Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para sa Radyo Pilipinas, alas 4:24 na sa hapon. Kagamuyad to ang mabalita na tipon kag ginbantayan sang Radyo Pilipinas Iloilo News TV. Para sa Lanus Buwas mga adlaw sang Biyernes, Hulyo 11, 2025. Kung inyo nang intag balita, JP Herbas. Madamo nga salamat sa inyong pagbamati. Mayong hapon, Pilipinas. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.